Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-KB at mga kabangers. Lalong-lalo na po sa inyo, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang po ko sa pangalang Marjon. Ikukwento ko lang ang naging karanasan namin ng pamilya ko sa Capiz. 9 na taong gulang pa lang ako noong napagdesisyonan ni Papa na dumalaw ng Capiz. Death anniversary kasi ng lola namin noon. Kaya naman halos lahat daw ng mga kamag-anak namin ay magpupunta roon. Gising na lahat. Malapit na tayo. Pambira naman kayo, tulog na tulog sa kangkungan eh. Ang sarap kasi ng tulog namin noon habang nasa biyahe kami, Kabanong. Nakapag-arkila kasi kami ng van pagkababa namin ng barko. Pagtingin ko sa labas, nakita kong madilim na ang paligid. Papa, malapit na po ba tayo? Oo nga, malapit na tayo. Kaya gisingin mo na yung mga kuya mo. Kuya, gising na. Malapit na raw tayo, sabi ni Papa. Malapit na tayo? Nasa Capiz na tayo? Kanina pa tayo nasa Capiz, kaya umayos na kayo. Ayokong loloko-loko kayo sa harapan ng tita nyo ha. Masugid pa naman yon. Masungit po si Lola? Ibig sabihin, pangit po siya? Uy, maayos ka nga. Di naman lahat ng masugit pangit. Marjon, bibig mo ha. Ayokong makakarinig ako ng mga bad words mula sa'yo kapag nandun na tayo. Mga ilang sandali lang ay nagising na rin ang isa pa naming kapatid na si Kuya Janjan. Siya ang panganay sa aming tatlo. Siya rin ang pinakatahimik at pinakaseryoso sa aming magkakapatid. Parang siya yung tipo ng tao na hindi mo pwedeng mabiro ng basta-basta. Ikaw, Marjon, kapag nagloko-loko ka dito, papakain ka ni Tita Jonah sa mga aswang. Dahil bata pa ako noon, hindi ko maiwasang hindi matakot. Nasa Maynila pa lang kasi kami, tinatakot na ako ng 2 kong kuya. Palagi nilang pinapaalala sa akin na may aswang sa Capiz. Kung may makakasama lang sana ako sa buhay, hindi na ako sasama sa kanila. Kaso wala eh. 3 taon ang patay ang mama ko noon, kaya kami-kami na lang ang makakasama sa buhay. Papa si Kuya tinatakot ko. Diyan naman eh. Kapag yung kapatid mo nilagnat, malilinti ka sa akin. Mga ilang sandali pa ay tumigil na rin kami sa harapan ng isang kanto. Ang sabi na nagmamaneho na matanda, yun na raw ang baryo ng San Diego. Agad kaming nagbabaan at pinuhutan nila ang mga gamit namin. Pagkatapos magbayad ni Papa sa driver, umalis na rin siya. Ang laki ng pinagbago. Di ba maraming bahay dito noon pa? Oo, marami nga. Pero nung umalis tayo at nagpuntang Maynila sabi ni Jonah, pinaalis ang ibang mga nakatira dito na wala namang permit. Kaya yan, kakaunti na lang talaga sila rito. Matagal-tagal na rin pala mula nung huli kaming magpunta rito, no? Bata pa kami ni Alvin nun. Nakikinig lang ako sa kanila noon dahil hindi naman ako makarelate. Tara na. Maglakad na lang tayo papasok. Mukhang malapit na lang din naman eh. Kanya-kanya na silang bitbit na mga dala nila. Habang ako ay nakahawak lang kay Papa na ignoranting nakatingin sa mga nadadaanan namin. Noong mga sandaling yon, nakakaramdam ako ng pagkailang dahil sa mga taong nakatingin sa amin. Bawat bakuran kasi na nadadaanan namin, nakatutok ang mga mata nila sa amin na parang minsan lang sila nakakita ng tao. Mga ilang sandali lang, natanaw na rin namin ang kinaroroonan ng bahay ni Lola na si Tita Jonah na ang nangangalaga. Nagmamadali kaming lumapit doon. Isang matandang babae ang nakita namin doon na halatang naghihintay din sa amin. Ate Jonah, nandito na kami. Nasasabik na lumapit si Papa sa tita namin. Niyakap niya yun ng mahigpit. Iritado namang kumalas sa kanya ang tita namin. Ano ka ba naman, Roland? Para kang bata. May payakap-yakap ka pang nalalaman. Eto naman si ate, parang hindi ako na-miss. Hoy, kayong tatlo. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Aba, pumasok na kayo rito.
Ito kasing mga to nakatunga nga eh. Nadamay patuloy ako. Makita ko pa lang ang mukha ni tita noon, natatakot na ako. Sa kanya ko nakikita ang perpektong kasungitan ng isang matandang dalaga. Pumasok na kami sa bahay ni Lola. Malaki-laki yon kaya malawak din ang sala. Umupo na muna kami sa sofa. Narinig kong nagbubulungan si Kuya Alvin at Kuya Janjan. Pero hindi ko maintindihan kung anong sinasabi nila. Basta nakatingin lang sila kay tita. Ilang minuto pa lang ang nagdaan, umakyat na rin sila kuya sa itaas. Habang ako naman, gumala-gala lang ako sa palibot ng bahay. Siyempre bata, kaya curious na curious ako sa mga nakikita ko roon. Tuwang-tuwa kasi ako kasi maraming punong nakapalibot. Pero sa kabilang banda, medyo natatakot din ako. Lalo na kapag naalala ko ang mga panakot ng mga kuya ko. Nalibang ako sa kakalakad ng mga sandaling yon. Sa likuran ng bahay, meron akong nakitang daan na hinarangan lang ng mga kahoy. Para bang dati nang ginagamit ang daan na yon, kaya naman biglang pumasok sa isipan ko na pumunta roon. Wala akong pakialam noon kung pagagalitan ako ni Papa o ni Tita. Ano kaya meron dito? Umakyat ako sa mga kahoy. Muntikan pa akong sumabit sa nakausling pako. Buti na lang, naiwas ko ang pako. Uy, muntik na ako dun ah. Pagbaba ko, sinundan ko ang daan. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin nun. Pero nilalamon talaga ako ng kuryosidad. Lakad lang ako ng lakad. Biglang lumilingon ako sa likuran. Paliit na ng paliit ang nakikita kong bahay nila Lola. Sinyalis na nasa malayong parte na ako. Bakit ganun? Kanina pa ako naglalakad pero wala naman ako makitang bahay. Saan kaya papunta tong daan na to? Kagaya ng ibang bata, inatake ako ulit ng pagiging ignorante. Akala ko kasi noon, kapag dinerecho ko yun ay may playground ako matatagpuan. Binilisan ko pa ang lakad ko hanggang sa hindi ko na nakita ang bahay na pinanggalingan ko. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Binagalan ko na lang ang lakad ko nang matanaw ang bukod tanging bahay na naroon. Sa mata ng isang batang katulad ko, parang normal na bahay lang yon. Kaya naman lumapit ako roon para alamin kung sino ang mga nakatira doon. Gusto ko na magwiwi. Pwede kaya ako magwiwi dito? Papasok na sana ako sa loob ng bakuran pero napatigil ako nang marinig na may mga paparating. Malayo pa lang, dinig na dinig ko na noon ang mga usapan nila. Para silang nagtatalo. May nabanggit pa nga silang karne na pinag-aawayan nila. Inosente pa ang utak ko noon, kabanong. Kaya hindi ko pa maintindihan kung bakit sila nag-aaway para lang sa karne. Basta ang tingin ko lang sa kanila ay mga simple silang tao. Dahil sa likas na pagiging usisero ko, lumapit pa ako ng bagya sa bahay nila. Hanggang sa narinig ko na nga ang pinag-uusapan nila. Sinabi ko naman sa'yo ako nakakain kay Ruel Hindi, akin si Ruel. Sa'yo na lang ang nanay niya. Ayoko. May sakit yun, tanga ka ba? Oo, ati na lang tayo kay Ruel. Nang mga sandaling yun, ang unang pumasok sa kokote ko ay baboy o kalabaw si Ruel. Naalala ko kasi na yung mga alagang baboy at kalabaw ng kapatid ng nanay namin ay may mga pangalan. Hala, kawawa naman. Ano kaya si Ruel? Baboy? Kalabaw? Baka manok din. Umiiling-iling pa ako noon na parabang ang dami ko ng alam sa buhay. Pagtingin ko uli sa mga nag-uusap, narinig ko na naman ang isa sa kanila na nagsalita. Ang hirap naman kasi maging aswang. Pahirapan makahanap ng makakain. Sa narinig kong yun, naramdaman ko kagad ang pagtayo ng mga balahibo ko. Alam na alam ko ang aswang. Dahilan para tuluyan ang magbagong tingin ko sa dalawang lalaki. Aswang? Hala, lagot! Nasa aktong aalis na sana ako, pero bigla ko na lang naapakan ng lata. Hala, naku naman! Napatingin sa kinaroroonan ko ang dalawang lalaki.
Hindi ko alam ang gagawin ko noon dahil nakita nila akong naroon. Sa sobrang takot ko, Kabanong, hindi ko na namalaya na naihina pala ako sa shorts ko. Hindi ako makagalaw. Para bang sandaling napako ang pako sa kinatatayuan ko. Agad na lumabas ang dalawang lalaki para puntahan ako. Nakakatinginan sila nang makitang bata lang pala ang naroroon. Nagsesenyasan ng dalawa. Kaya umisip na lang ako ng paraan. May sakit po ako. Pwede po pahinging gamot? Hindi sila sumagot. Kitang-kita ko sa mga mukha nila ang pagiging takam. Kapag kinain niyo ko, makakasakit kayo sa atay. Hindi pa sila tumigil. Sa halip ay marahan silang lumapit sa akin habang nakangiti. Sobrang saya nila dahil sa wakas meron na silang makakain. Nang halos isang dipa na lang ang pagitan nila sa akin, bigla na lang silang tumigil. Hindi ko alam kung anong meron. Kung dahil ba sa panghinko kasi naihi ako o kung may iba pang dahilan. Nagbubulungan silang dalawa. Sinamantala ko na ang pagkakataon para makaalis. Wala na akong pakialam kung hahabulin nila ako. Basta ang mahalaga na lang sa akin ay matakasan sila. Maliliit lang ang hakbang ko kaya mas binilisan ko ang takbo ko. Paglingon ko sandali, nakita kong hindi nila ako hinahabol. Ganun pa man, takot na takot pa rin akong tinahak ang daan pabalik. Papa, tulong! Sigaw ko ng paulit-ulit na makabalik na ako sa bakuran namin. Pero si Kuya Alvin at Kuya Janjan lang ang inabutan ko ron. Kuya, may aswang! May nakita akong aswang! Dalawang lalaki sila! Kakainin nila si Ruel! Nainis ako sa dalawa kong kuya noon dahil natawa sila sa sinabi ko. Halos sumakit-sakit ang tiyan nila kakatawa. Kahit si Kuya Janjan na hindi naman pala tawa, humalakhak ng malakas. Totoo sinasabi ko mga kuya! May aswang! Kawawa naman si Ruel! Pero tawa pa rin sila ng tawa. Noong mga sandaling yun, hiniling ko na sana hindi na lang ako bata. Para kahit papaano ay maniwala sila sa akin. Hoy Marjon, niloloko ka lang namin. Kinarir mo naman. At saka, bakit ang pangi mo naman? Bakit ba ayaw niyo maniwala? Nakita ko nga yung dalawang lalaki. Nag-uusap sila tungkol kay Ruel na kinakain nila. At doon tara, sama kayo sa akin. Ituturo ko, dali. Marjon, umayos ka nga. Akala mo matutuwa si Tita Jonah kapag narinig niya yung sinasabi mo? Baka mamaya isipin pa ng ibang tao dito na ginagawa natin katatakutan tong probinsya nila Totoo naman kasi ang aswang. Inakbayan ako ni Kuya Alvin at ginulo ang buhok ko. Joke lang kasi yun. Kung ano man yung nakita mo, nakakamali ka lang. Kapag tumanda ka na, maintindihan mo rin yung ibig sabihin ng hallucination. Halos maiyak na ako noon dahil hindi sila naniniwala, Kabanong. Lumabas ako ng bahay at hinanap ko si Papa. Pero ang sabi nila, may pinuntahan daw kasi sila ni Tita Jonah. Nanahimik na lang tuloy ako sa isang tabi. Tuwing napapatingin sa akin ang dalawa kong kuya, bigla-bigla na lang silang natatawa. Papatunayan ko rin ang totoo ang mga aswang. Sa sobrang sama ng loob ko, Kabanong, nakatulog na ako sa sala. Paggising ko, wala nang tao sa paligid ko. Kinabahan ako noon kaya mabilis akong bumangon. Nakahinga lang ako ng maayos nang makita ko sila Papa sa bakuran. Kasama ang iba ko pang mga tiyuhin. Gusto ko sanang sabihin kay Papa ang natuklasan ko pero tingin pa lang ni Tita Jonah sa gilid, parang titiklop na ako. Habang nasa hagdanan lang ako, nakatulala, biglang may bata ring lalaki ang lumapit sa akin. Sa isip-isip ko noon, magkaedad lang kaming dalawa. Bembol ang pangalan ko. Ha? Hindi ko naman tinatanong Sino ka ba? Bembol nga ang pangalan ko. Marjon ang pangalan ko. Hindi ko naman tinatanong Ano ba? Ang kulit mo Teka nga, bakit mo pa ako kinakausap? Kaninong anak ka ba?
Anak ako ng papa ko. Alam ko. Sinong papa? Si Papa Rick. Papa ko siya eh. Kapatid ng papa mo. Ah, pinsan pala kita. Gusto mo ba laro tayo? Ayoko nga, gabi na eh. Alam ko na. Punta na lang tayo sa aswang. Sa sinabing yun ni Bembol ay kinabahan na naman ako. Hinila ko siya papasok ng bahay. Alam mo yung aswang? Nakakita ka na ng aswang? Oo, si Papa nga inaswang si Mama eh. Ha? Paano yun? Aswang ba ang Papa mo? Hindi. Narinig ko lang kagabi sabi ni Mama, inaswang siya ni Papa eh. Ano ba yan? Ang gulo mo naman kausap. Doon na nga. Pero may alam nga ako kung saan makikita yung aswang. Sabi nila, totoo yun eh. Kumakain sila ng mga bata na gaya natin. Lalo ka na kasi di ka taga dito eh. Di mo ako matatakot no. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin para malaman natin kung sino sa ating dalawa ang hindi takot sa mga aswang. Sandaling napaisip si Bembol. Tumingin pa siya sa tatay niya sa labas. Nairita na ako nun sa kanya sa sobrang tagal niyang sumagot. Si Bembol kasi yung uri ng bata nun na paimportante. Yung feeling niya, dapat lagi siyang hinihintay. Tapos nakakairita pa yung mga ekspresyon ng mukha niya. Tara niya, pero sa isang kondisyon ha. Ano na naman? Kapag wala tayong nakitang aswang, bibigyan mo ako ng pera. Sige, marami naman akong pera eh. Natigil lang ang pag-uusap namin nang biglang dumating si Kuya Alvin. Sa itsura pa lang ni Kuya Alvin, parang wala siyang gagawin kundi ang asarin ako. Oh, bakit gising pa kayo? Alauna na, Marjon. Bakit ka na doon sa taas? Ikaw rin, Bembol. Bukas pa matatapos yung mga tatay natin. Bilis, akit na doon at matulog. Kasi kapag hindi kayo natulog, aaswangin kayo. Nagmamadali kaming tumakbo ni Bembol papunta sa kwarto niya. Kahit kagigising ko lang noon ay pinilit ko talaga makatulog. Kinabukasan, naging abala ang lahat sa pag-aasikaso at pagluluto. Yun na kasing eksaktong araw ng death anniversary ng lola namin. Hindi magkanda o gaga ang mga tao. Habang kaming dalawa ni Bembol ay walang ginawa kundi ang maglaro. Dahil wala kaming magawa, naisipan kong yayain na naman si Bembol. Hinila ko siya paalis ng bakuran. Nagtungo kami sa likuran ng bahay ni Lola. Bakit mo ba ako inihila? Puntaan na natin yung aswang habang maaga pa. Eh wala namang aswang kapag maaga eh. Ang sabihin mo, takot ka lang. Di ako tatakot no. Ano, hindi puntaan natin. Pakiramdam ko ay kayang-kaya ko nang utuin si Bembol noon. Kaya naman, hindi ko siya tinigilan hanggang sa maisama ko na nga siyang paalis. Walang kaalam-alam ang mga tatay namin na umalis kami nung tanghaling yun. Tinahak namin ang daan patungo sa bahay ng dalawang lalaking aswang. Pagdating namin doon, napansin namin na walang tao. Nakasarado ang bahay. Wala rin kaming naririnig na kung ano sa paligid. Kaya ang naisip ko noon ay kami lang talaga ang naroroon. Dito yung bahay ng dalawang aswang na nakita ko kagabi. Hindi ako pwede magkamali. Eh wala naman sila dito eh. Halika! Hinila ko siya papasok ng bakuran. Sinusuri-suri namin ang paligid. Lumapit kami sa drum. Sa hindi malamang dahilan, binuksan namin yon ni Bembol. Umalingasaw ang mabahong amoy na nagmumula roon. Agad kaming napadistansya ni Bembol. Ang baho! Tingnan mo nga kung ano yan! Oh, bakit ako? Ikaw na lang! Duwag ka naman pala eh! Dahil pasikat ako, ay nagkusa na lang akong lumapit doon. Tinakpan ko na lang ang ilong ko. Pagsilip ko, nasuka-suka na ako sa nakita ko. Ulo ng tao ang naroon. Parang kalalagay lang, isang araw pa lang ang nakalipas. Bakit nandun yan? Ulo ng tao to.
Sabi na sa'yo, aswang ang nakatira dito eh. Paano yan? Uuwi na ba tayo? Anong uuwi? Titingnan natin kung ano nasa loob. Ikaw na lang, no? Ayaw ko mapahamak, no? Walang nagawa si Bembol nang hawakan ko siya sa damit at hinila ko siya palapit sa bahay. Sa kakahanap namin ng pwedeng mapasukan ay nakarating na kami sa likuran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, meron kaming napansin sa may silong. Isang planggana na merong takip na kulay itim na tela. Nagtaka kami ni Bembol kung ano ang naroon dahil gumagalaw-galaw yung tela. Parang may kung anong may buhay ang nasa ilalim nun. Dahil alam ko naman na malabong magkusang loob si Bembol na tingnan yon, ako na lang mismo ang gumawa ng paraan. Kumuha ko ng sanga at saka inalis ko ang tela. Nakita namin ang kulay berde na parang itlog. Kasing laki siya ng papaya. Tapos yung gitna niya tumitibok-tibok. Ha? Ano to? Puso na saging yan. Paano naging puso ng saging to? Tumitibok eh. Di ba ang puno ng saging tumitibok? He, ang corny mo naman. Pero anong gagawin natin dyan? Iwi natin tapos pakita natin kina Papa. Oo, tama. Baka alam nila kung ano yan. Hinila ko ang planggana. Maraan kong binuhat ang bagay na yon. Namamangha pa ako habang tinitingnan ang pagtibok niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, natalisod si Bembol habang papalapit siya sa akin. Natumba siya sa akin. Dahilan para mabitiwan ko ang hawak-hawak ko. Nanlaki ang mata namin pareho nang mabasag yun. Ayan, ang kulit mo, nabasag tuloy. Anong gagawin natin? Magsasalita pa sana ako nang marinig namin na may paparating. Natataranta kaming nagtago sa likuran ng mga kahoy na nakatambak. Ilang sandali lang, nakita na namin ang dalawang aswang na lalaki. Pagsilip ko, gulat na gulat sila habang nakatingin sa nabasag namin. Buwisit! Sinong bumasag nito? Hindi pa nga natin napapakinabangan to eh. Ninakaw na nga lang natin kina Supremo na wala pa. Nakikip lang kami ng bibig ni Bembol nung mga sandaling yon. Pinilit naming huwag makalika ng ingay para hindi kami makita ng dalawa. Pag alis nila, wala kaming sinayang na pagkakataon. Mabilis kaming tumakbo ni Bembol. Nadapa-dapa pa kami sa daan at nagkandagasgas sa mga tuhod namin. Nang makabalik na kami sa amin, agad na humiwalay sa akin si Bembol. Ako naman ay dumiretso sa kwarto namin sa itaas. Sakto naman na naroon si Kuya Alvin at abala sa pagbabasa. Hindi ako nagsalita. Kabadong-kabado kong sumiksik sa dulo ng kama. Napansin naman ako ni Kuya Alvin. Hoy, putlang-putla ka. Anong ginawa mo? Nang hindi ako makapagsalita, lumapit sa akin si Kuya Alvin. Hoy, Marjon, ayos ka lang ba? Magsalita ka nga. Kuya. O ano? Nakita namin ni Bembol, dalawang aswang na lalaki. Tapos, may nabasag kami na green, kuya. Tumitibok. Para siyang may buhay, kuya. Nagalit silang dalawa tapos sabi nila sa Supremo daw yun. Anong sinasabi mo? Ha? Nababaliw ka na naman ba? Maniwala ka, kuya. Dalawa kami ni Bembol lang nakakita. Maraming aswang dito, kuya. Ang daming aswang. Gusto mo sumbong kita kay Tita Jonah? Manahimik ka na nga lang dyan. Akanood mo yan ng gabi ng lagim eh. Manahimik ka na dyan. May ginagawa ko dito. Nung araw na yon, hindi ako nakipagsaya sa mga kapwa ko bata na pinsan ko. Kahit maraming handang pagkain, hindi ko magawang kumain. Sa mura kong edad noon, naranasan ko ng mas stress dahil sa pagiging pakialamero namin. Gabi nang lumabas ako ng silid namin, kaunti na lang ang mga bisita. Karamihan na lamang sa natira ay puro kamag-anakan namin. Hinanap ko si Bembol. Wala siya. Ang sabi ng papa niya ay umuwi na lang daw siya sa kanila.
Makalipas pa ang ilang oras, nagkaligpitan na rin sa bakuran. Tahimik na ulit ang paligid. Lasing si Papa. Ganon din ang iba naming tiyuhin. Bad trip naman si Papa oh. Nagpakalasing-lasing. Hindi naman pala kaya umakyat sa itaas. Tara, buhatin na lang natin paakyat. Naiwan ako sa sala noon. Nakatingin lang ako sa labas nang makitang may isang lalaki doon na nakatingin din sa akin. Nakaramdam na ako ng pagkailang noon. Buti na lang ay naroon si Tita Jonah. Sino ho kayo? Ano kailangan ninyo? Hindi sumagot ang lalaki kay Tita kahit na nilapitan niya ito. Naglakad lang ang lalaki palayo. Napailing na lang si Tita Jonah. Ako naman ang pinagtuunan niya ng pansin. Kilala ka ba noon? Hindi po. Hindi naman po ako taga dito eh. Hoy, ikaw bata ka, umayos ka ha? Huwag kung sino-sino kinakausap mo. Wala kang alam sa mga tao rito. Hindi mo alam kung tao pa ba o hindi na ang nakakausap mo. Kaya magtino ka. Hindi na ako nakatiis noon. Kahit na alam kong magagalit si Tita Jonah, ay tinanong ko pa rin siya. Aswang po ba ang tinutukoy nyo, Tita Jonah? Nagbago ng reaksyon ang tita ko. Hinawakan niya ako sa damit at saka hinilap papasok sa kusina. Huwag kang magbabanggit-banggit ng aswang dito, naintindihan mo? Baka marinig ka ng mga sigbin. Ano po ang sigbin? Wisit na bata to, oh. Huwag mo na ngang tanongin. Hindi mo naman alam. Kaya nga po ako nagtatanong kasi hindi ko nga po talaga alam eh. Nakatikim ako kay Tita Jonah ng pingot. Pero kahit na ganun pa man, alam ko na noon na may nalalaman si Tita Jonah sa mga aswang. Hindi ko na lang kinulit dahil iritado yung bata. Palibhasa, tumandang dalaga. Oras na ng tulog namin noon, Kabanong. Magkakasama kami sa iisang kwarto. Si Papa sa sahig. Kaming tatlo ay nasa kama. Habang nagpapaantok, narinig namin na parang may mga naglalakad sa bubungan namin. Pero walang pakialam sila, kuya. Kahit sabihin ko sa kanila na aswang yon, hindi nila ako pinapakinggan. Iniisip kasi nila na bata lang ako. Kaya kung ano-anong pagpapapansin ang ginagawa ko. Pero nang biglang makarinig na kami ng parang umaangil sa buong na parang hayop, napatigil ang dalawa kong kuya sa pagsiselfone nila. Nagkatinginan sila na nagtataka ang mga reaksyon. Aswang ang mga yan, ko. Kinutusan ako ni kuya sa ulo para manahimik ako. Pero hindi rin man nila aminin, alam ko noon na maging sila ay kinakabahan na rin. Ang ingay mo, manahimik ka. Aswang naman kasi talaga. Marjon, kapag sinabing manahimik ka ha. Alvin, samahan mo ko, tingnan natin. Marjon, ikaw dito ka lang ha. Napabahala ako noon para sa dalawa kong kuya. Pero hindi ko naman sila kayang pigilan. Ipinagdasal ko na lang na sana hindi sila mapahamak. Dumungo ako sa bintana at nakita ko sila na nasa labas na nakatingala sa bubungan namin. Wala pang ilang minuto, parang mga natatarantang daga ang dalawa kong kuya nang magtakbuhan sila pabalik. Patabog pa nga nilang isinara ang pintuan. Mas mukha pa silang takot na takot kaysa sa akin. Oh, bakit? Nakita nyo rin ba yung aswang? Kuya Janjan, ano po yung nakita natin? Aba, ewan ko. Bakit ba may pakpak yun? Ang kulit nyo eh. Aswang nga yun. Uy, magising si Papa. Kulit nitong batang to oh. Tumalon silang dalawa sa kama. Nababahala mga mukha nito. What if tama tong batang to? Tama nga ako. Oh, ano ngayon kung aswang yun? Anong ngayon? Aswang yun no, delikado, mapanganib. Eh anong gagawin natin? Sasabihin natin kay Papa, kay Tita? Dapat malaman nila Papa kasi kasaktan nila tayo eh. Tama si Marjon, kuya.
Kung ililihim natin sa kanila ang nangyari, baka natigilan kaming tatlo nang marinig namin na malapit na sa bintana ang pag-angil. Salip na sila kuya ang magsarado ng bintana. Ako pa talaga tumatakbo ron eh. Mabuti na lang at may patungan, kaya madali kong naisara. Mga kuya, anong gagawin natin? Papa! Uy, Papa! Gising! Bakit mo ginigising? Wala namang magagawa yan. Lasing yan eh. Inalog-alog pa rin ni Kuya si Papa. Nagawa naman niyang gisingin si Papa pero ngumiti lang sa kanya sabay tulog ulit. Nadagdagan ng kaba namin ng palakas ang kalabog sa bintana. Napangwi lang ako na may marinig kaming malakas na putok ng baril sa may labas. Pagkatapos, naramdaman na lang namin na umalis na ang aswang. Binuksan namin ang bintana. Pagtingin namin sa labas, nakita namin si Tita Jonah. Hawak-hawak ang senyoritang baril. Ha? Si Tita bumaril? Tita, ikaw bumaril sa aswang? Hindi sumagot sa akin noon si Tita Jonah. Padabog itong pumasok sa loob ng bahay. Sa hagdan pa lang, naririnig na namin ang boses niya. Isingin niyo ang ama niyo at may pag-uusapan tayo. Wala kaming nagawa. Itinayo na lamang namin si Papa ng sapilitan. Sabay-sabay kaming bumaba sa sala. Hindi ko nga alam kung bakit pati ako kasama kay ang bata-bata ko pa noon. Makalipas ang ilang sandali, pinatawag ni Tita ang mga kamag-anak namin. Wala itong pakialam kahit lasing pa ang karamihan. Nawala ang antok at tama nila Papa nang galit na nagsermon si Tita Jonah sa amin. Lahat ng lalaki sa angkan parang titiklop sa kanya. Ano ba naman ate? Matagal nang walang aswang. Ano yung sinasabi mo na may... Isa ka pa! Inaatake na ang mga anak mo, tutulog-tulog ka pa! Kayong lahat dito, umamin kayo! Sino sa inyo ang may nagawang kasalanan sa mga aswang? Bakit nagpaparamdam na naman sila? Matagal na tayong nakipagkasundo sa kanila. Bakit nanggugulo na naman sila? Sino sa inyo ang dahilan at bakit sila nagtatangkang manakit sa atin? Pawis na pawis ako noon habang nasa gilid lang ako. Hindi ko alam kung paano ko aaminin na maaring ako ang dahilan dahil nga rin sa nabasag kong bagay na tumitibok. Wala bang aamin, ha? Nang makita kong maigpit na ang yakap ni Tita sa baril, hindi na ako nagdalawang isip pa. Naglakad ako at tumigil sa harapan nila. Tita, sorry po. Pero ako po yun eh. Nagtataka sila Papa na nakatingin sa akin. Parang gusto na lang akong hilahin nila Kuya dahil sa kahihiyan. Ano bang pinagsasabi mo? Kabata-bata mo pa eh, pabida-bida ka na. Unang dating pa lang namin, nakita ko na yung daan sa likod ng bahay eh. Sinundan ko po yung daan hanggang sa makalayo na po ko. Hindi ko na po tanaw ito nang may marating din akong bahay. May nakita akong dalawang lalaki doon na nag-uusap. Nag-aagawan sila kay Ruel eh. Akala ko po hayop si Ruel. Pero nalaman ko po na tao si Ruel. Nang sabihin nila na mga aswang sila, akala ko kakainin na nila ako eh. Pero bigla na lang silang tumigil. Kaya ako nakatakbo. Ang dami mong sinabi. Diretsahin mo na kami. Anong ginawa mo? Kalma ate. Patapusin mo muna kasi magkwento. Ayun nga po. Bumalik po ako doon kinabukasan. Kasama ko na po doon si Bembol. May nakita po kami sa silong na bilog na kasing laki ng papaya o langka. Basta, tumitibok po yung gitna eh. Tapos po nabasag po namin. Ako po ang mayawak. Narinig po namin, ninakaw daw po ng dalawang aswang yun sa Supremo. Pagkatapos kong magsalaysay noon, halos lahat ng kamag-anak namin na naroon ay nadismaya. May ilan pa ngang napamura ng pabulong. Sinabunutan ni Tita Jonah ang sarili niya sa sobrang stress. Alam mo ba kung anong nabasag ninyo? Eh hindi ko po alam. Malapit na akong maiyak noon dahil sa takot at hiya. Yon ang itlog ng alagang sigbin ng Supremo ng mga aswang. Dahil sa ginawa ninyo, maaari tayong malagay sa alanganin.
Siguro alam na nilang ikaw ang gumawa nun, kaya may dumalaw na aswang dito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tuluyan na akong naiyak. Hinila ko ni Kuya Alvin at niyakap. Kawalang-galang na po, tita. Pero hindi naman po yata tama na pagsabihan niyo si Marjon sa harapan ng mga kamag-anak natin. Ang bata-bata pa niya, oh. Wala kayong alam kung anong problemang ginawa ng batang yan. Hindi sana sinabi niyo kagad sa amin bago pa kami pumunta rito. Nang sa ganun maiwasan namin ang mga di dapat gawin. Alam mong bata yan makulit yan, maligalig. Tapos gaganyanin ninyo. Ate naman kasi, bakit kasi hindi mo sinabi sa akin ng totoo na marami pa ring aswang dito? Ang sabi mo lang sa akin matagal na silang wala. Tapos ngayon meron pa pala. Bakit mo inilihim sa amin? Dahil kapag sinabi ko sa inyo, sigurado akong hindi na kayo pupunta. Bakit ba gustong-gusto niyo kaming pumunta rito bukod sa death anniversary ni Lola? Bumuntong hininga si Tita Jonah. Sandali nitong ikinalma ang sarili niya. Noong mga sandaling yon, nakahinga na rin ako ng maayos. Naramdaman ko kasing ako ang kinakampihan nila kuya. Dahil ang dugo ng anak mo, Roland, ang makakatalo sa mga aswang. Gulong-gulo ang isip namin noon nang sabihin niyo ni Tita Jonah sa amin. Pinaliwanag niya noong ipinagbubuntis pa lang ako ng nanay ko, nakita na raw ni Lola na may kakaiba sa akin. Nang isilang naman daw ako, ay doon na nakumpirma. Nangyari daw ang lahat ng yon dahil daw sa hindi ininom ni Mama ang pampakapit sa bata. Maselan daw kasi ang pagbubuntis ni Mama sa akin noon. Bagay na kinumpirma naman ni Papa sa amin. Dagdag pa ni Tita, ang ininom daw ni Mama ay dugo ng kabayo. Tabanong, hindi ko na alam kung paano pa ipapaliwanag ang ibang detalye. Basta sa ganoong konsepto nabuo ang pagiging importante ko sa buhay ng nakararami. Nasa akin daw kasi nakasalalay ang katapusan ng mga aswang. Tulala, balisa at hindi makapagsalita sila kuya at papa. Hindi naman pala kasi talaga death anniversary ni Lola ang dahilan kung bakit kami pinapunta. Ako lang pala ang pakay nila Tita Jonah. Nakatulog na lang ako pero gising pa rin sila papa at kuya. Hindi rin kasi sila mapakali. Sobra silang nag-aalala sa akin. Dahil nga alam na rin nila na sa mga nalaman namin nasa alanganin ang buhay ko. Narinig ko sila papa at kuya na nag-uusap-usap. Kita ko rin na nag-iimpake na si Kuya Janjan at Kuya Alvin. Hindi. Aalis na kami rito. Hindi ako papayag na gamitin yung anak ko sa mga aswang-aswang na yan. Ang bata-bata pa ng anak ko. Hindi niya dapat maranasan ng mga ganito. Nakatayo si Tita sa harapan ng pintuan namin. Pinipigilan niya kaming makaalis. Pero buong-buo na ang loob ng tatay ko noon. Kahit ilan pa sa kanila ang kumausap kay Papa, hindi nagbabago ang isip niya. Aalis na kami ngayon. Niloko mo kami, ate. Iba palang pakay niyo sa amin. Hindi kayo pwedeng umalis. Kapag sila ang nakakuha sa inyo, mas magiging komplikado ang lahat. May kasalanan ng anak mo sa kanila. Kaya kapag nakuha nila ang anak mo at nalaman nilang siya ang solusyon para maubos ang aswang, siguradong hindi sila magdadalawang isip na paslangin kagad ang anak mo. Kahit ano pang gawin mong paliwanag, hindi na magbabago ang isip ko, Ate Jonah. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ng mga anak ko. Lalo na itong si Marjon. Binitbit na ako ni Papa habang sila Kuya Alvin at Kuya Janjan naman ay kinuha na rin ang mga maleta namin. Mabilis kaming lumabas ng bahay ni Lola. Habang naglalakad ay nagbubunga nga si Papa. Galit siya sa tita namin. Ganon din sa iba naming kamag-anak na nakakaalam ng tungkol sa akin. Mga buang pala sila. Ginamit pa nila ang araw na kamatayan ni Mama para lang gamitin din si Marjon. Anong akala nila sa bata? Kasangkapan? Parang buwan din talaga tong si Ate Jonah. Kaya hindi nakapag-asawa Ang weirdo-weirdo. Pa, kalma lang. Ang dugo mo.
Baka ma-high blood ka na naman yan, ha? Nakakainis eh. Ginagawa nila tayong tanga. Napaka-sincere ng pagpunta natin dito para sa lola nyo. Tapos, iba palang tumatakbo sa mga utak nila. Idadamay pa tong kapatid ninyo sa mga aswang-aswang na yan. Bullshit! Huminto kami sa gilid para mag-abang ng tricycle papuntang terminal. Nakasakay naman kami pero sa kasamaang palad, inabot kami ng malakas na ulan. Maaga pa lang, basang-basa na kami. Pagkarating naman namin sa terminal ng jeep, wala ni isang jeep ang nakaparada doon. Bumuntong hininga na lang si Papa habang nakasilong kami sa terminal. Papa, narinig ko po sa balita kagabi, makakabagyo daw eh. Hindi po yata tayo makakauwi eh. Kailangan natin umuwi kahit na anong mangyari. Ayaw ka nang manatili pa rito. Kung lalakas pa ang ulan, malaki talaga ang tsansa na hindi na tayo makaalis. Mas maganda na humanap na muna tayo ng matutuluyan habang naghihintay na tumila ang ulan. Tumango si Papa. Napagtanto niya na may punto naman si Kuya Janjan. Sa pagtatanong-tanong namin, nakahanap kami ng paupahan na halos 5 minuto lang na biyahe ng tricycle mula sa terminal. Basang-basa kami nang pumasok kami sa bahay. Maayos at malinis naman ang bahay. Kaso nga lang, saktong-sakto lang talaga sa aming 4. Yung sala, yun na rin ang tulugan namin. Papa, saan po ang banyo? Sa baba, bakit? Gagamit ka? Hindi po, tinanong ko lang para mamaya hindi na po ako magpapasama. Nung tanghaling yun ay natulog na lang muna kami sa paghihintay na tumila ang ulan. Nagising kami 5:00 na ng hapon. Madilim na ang paligid at hindi pa rin talaga tumitila ang malakas na ulan sa labas. Nagpaalam ako sandali kina Papa na iihi lang ako sa baba. Agad din naman silang pumayag kasi nasa 2nd floor lang din naman kami. Nang nasa banyo na ako, meron akong nakasalubong na isang lalaki. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nataranta nang makita ako. Nang titigan ko ang mukha niya ay saka ko siya namukaan. Natakot ako bigla. Hindi na ako nakagamit ang banyo sa sobrang pagmamadali kong makabalik kina Papa. Papa! Oh, ano bang problema, anak? Papa, yung sinabi ko po sa inyo na nakita kong 2 lalaking aswang, nakita ko ang isa dito sa baba, ngayon lang. Napatayo sila Papa sa sinabi ko dahil naniniwala na sila sa akin. Sige na, kunin mo na mga gamit mo at aalis na din tayo ngayon din. Pero malakas pa ang ulan pa. Wala tayong pakialam kung ano pa ang panahon. Ang mahalaga, hindi tayo maabutan ng mga aswang na yan. Baka kunin nila ito kapatid pa. Tama si Papa, wala tayong dapat nasayangin na oras. Kahit na malakas ang ulan at hangin sa labas ay sinuong namin yon. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Basta sumakay na lang kami kaagad ng may mapadaan na tricycle. Basang-basa na naman kami. Giniginaw na rin ako ng mga sandaling yon. Nang mas lumakas pa ang ulan, hindi na rin kami kinaya ng tricycle. Napilitan na lang kaming bumaba dahil tumirik na kami. Sumilong kami sa parang lumang terminal ng tricycle. Para kami mga basang sisiw. Inabot na kami ng gabi doon. Ang oras kung saan nagsimula ang kalbaryo namin. Makalipas ang halos 1 oras namin doon, tumigil na rin ang ulan. Papa, tingnan niyo po yung lalaking yun, oh. Kanina pa nakatingin sa atin. Dinako nila ang kanilang tingin sa kinaroroonan ng lalaki. Nasa tapat lang yun ng tindahan habang nakatanaw sa amin. Masama na ang pakiramdam namin noong mga oras na yon. Kaya naman nagmamadali na kaming umalis. Wala na kaming masakyan na tricycle kaya naman manong-manong takbo at lakad na lang ang nagawa namin. Nang lumingon kami sa likuran, nakita naming nakasunod pa rin ang lalaki. Hindi nagtagal, nakita na lang namin na naging 2 na sila. Takot na takot ako noon habang pasan-pasan ako ni Kuya Alvin.
Mas binilisan pa namin ang takbo namin nang makitang gumapang na ang isa sa kanila. Papa, gumagabang na po yung isa oh. Nakita kong naglabas pa ng kutsilyo si Kuya Janjan. Si Papa naman ay humablot ng sanga na pwedeng ipamalo. Nang muli namin siyang lingunin ay nawala na sila sa likuran. Pero ramdam pa rin namin na nakasunod lang sila sa amin. Hiningal si Papa sa pagkakatakbo kaya tumigil muna kami sa likuran ng nakaparadang truck. Saktong may tolda yon at bukas din naman kaya nakisilong kami sandali. Ano pa? Kaya mo pa ba? Oo, inihingal lang ako. Shh! Huwag kayong maingay. Nakikiramdam lang kami sa paligid noon. Nagkakatinginan kami at hinihintay ang susunod na mangyayari. Mga ilang sandali lang, narinig na namin na may dalawang lalaki ang nag-uusap sa labas. Palapit sila ng palapit sa dulo ng truck. Nang makita na nila Kuya na nandoon ang dalawang lalaki, lumabas sila at sinipa ang mga yon. Sigaw ng sigaw ang dalawang lalaki at nagmamakaawa. Sakalang napagtanto nila Kuya na hindi pala yun ang mga aswang. Painante at driver pala ang mga yon. Mabuti na lang din at hindi nasaksak ni Kuya Janjan ang isa. Naku, pasensya na ho kayo ha. Galit na galit ang dalawa. Makikisabay sana kami sa kanila kaso hindi sila pumayag. Napapakamot na lang kami sa ulo. Tiningnan nila Kuya ang paligid na wala na ang dalawang aswang na sumusunod. Pero nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad at naghanap ng pwedeng makakatulong sa amin. Sa mga oras na yon, parang gusto ko na lang sabihin kay Papa na mali ang desisyon niya na umalis kami kina Tita Jonah. Hindi na namin alam kung saan na kami nakarating. Basta isang baryo ang natagpuan namin. Malayong-malayo na yun sa lugar nila Tita. Dahil sa ginaw at gutom, napilitan na lamang kaming pumunta sa baryo na yon. Naganap ulit kami ng matutulugan. Ang kaso nga lang ay wala ng paupahan doon. Hindi rin naman madaling kausapin ng mga tao doon. Dahil lahat ng pinagtanungan namin ay puro masusungit. Tumambay kami sa harapan ng isang tindahan. Doon na muna kami kumain. Wala pa kaming 10 minuto doon, may mga nagdatingan ng mga kalalakihan. Hindi sila lalagpas ng 10, pero ramdam na ramdam ko na hindi sila mga tao. Nakuha agad nila Papa ang nangyayari, kaya naman agad na nila akong pinatakbo. Marjor, wala! Haharangan pa sana ako ng 2 aswang na lalaki pero sinapak ko sila sa bayag. Mabilis akong tumakbo paalis at tinabol naman ako ng 2. Nahawakan ako ng isang aswang pero nakasunod pala sa akin si Kuya Alvin. Sinapak ni Kuya Alvin yun. Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Hindi makapagbagong anyo ang mga aswang dahil na rin marami ang nakakakita sa amin. Kinarga ako ni Kuya Alvin. Kumaripas kami ng takbo paalis. Hindi na namin nabalikan pa sina Papa at Kuya Janjan. Dahil bata, iyak ako ng iyak noon. Iniisip ko noon na baka tinuluyan na ng mga aswang si Papa at Kuya Janjan. Habang kaming 2 naman ni Kuya Alvin, nakahanap kami ng pwede naming pagtambayan. Pumasok kami sa isang bahay sa loob ng ginagawa pa lang na bahay. Sinamantala namin ang kadiliman para hindi kami makita na kung sino man sa labas. Nung naroon na kami, Kuya, natatay na po ko. Ay naku naman oh, kung kailan walang banyo sa kakapatatae. Tumayo ka na dyan. Saan? Eh di dyan sa gilid, bilisan mo na. Maapoy mo eh. Lalanghapin ko na lahat para maubos na yung amoy. Dami mong pang sinasabi. kahit hindi ako komportable ay umupo na ako sa gilid ng pader. Marahan kong hinubad ang short ko at saka swabing umiri. Hindi pa ako natatapos pero bigla na lang may humila kay Kuya Alvin. Nang marinig ko ang mababangis na angil ay nasiguro ko kagad na aswang yon. Kita pa ang lubot ko
ay pinuntahan ko si Kuya Alvin na nakakapit sa bakal na bakod. Hinihila siya ng aswang papunta sa halamanan. Kaya naman kumuha agad ako ng bato. Binato ko ang aswang pero sa kasamaang palad, si Kuya ang tinamaan ko sa ulo. Galit na galit si Kuya Alvin sa akin. Tanto ko naman oh, mukha ba akong aswang? Huwag akong patamaan mo! Visit na batang to oh! Kumuha ulit ako ng bato at sa sunod na pukol ko, tinamaan na ang aswang sa muka. Dahil doon ay nabitiwan niya si Kuya. Tumakbo siya palapit sa akin. Nawala naman pansamantala ang aswang. Kinarga ko ni Kuya paalis. Pumunta kami sa ikalawang palapag ng bahay na hindi pa kumpleto ang mga pader. Sumiksik lang kami sa gilid. Kuya naman, bakit dito pa tayo pumunta eh? Pwede naman tayo umalis eh. Shh! Kamaingay. Dito una ko naisip eh. Manahimik ka na nga lang. Hindi na kami nagsalita nang maramdaman namin na may mga yabag na ng paa sa hagdanan. Nang nasa tapat na namin siya, ay bigla siyang sinapak ni Kuya Alvin na malakas. Sa lakas ng pagkakasapak ni Kuya ay tumaob ang aswang. Muli kaming tumakbo pababa. Pero pagkarating namin doon ay hindi namin inaasahan ang bubungad sa amin. Mas maraming aswang na pala ang naghihintay sa amin. Hinawakan agad ako ni Kuya ng mahigpit. Pero bigla na lamang siyang hinablot ng isang aswang na parang pinuno nilang lahat. Sinakal siya ni Kuya at itinaas sa ere. Kahit natatakot ako sa mga aswang na yon, ay tumakbo ko palapit sa kanila. Inawat ko ang lalaking aswang na sumasakal kay Kuya Alvin. Wag! Huwag mong saktan ng kuya ko! Kasama na lang po ako sa inyo. Ako naman po ang may kasalanan sa inyo eh. Binitiwan ng aswang si Kuya Alvin na ubo na ng ubo. Pinagtuunan ako ng pansin ng aswang na yon. Nakalaunan ay nalaman namin na yun pala ang Supremo. Ako po nakabasag ng itlog ng sigbin. Hindi ko po yun sinasadya. Pero handa po akong pagbayaran yun. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay din ang kapalit. Ako na lang po. Huwag na po ang kuya ko. Sige, ikaw na lang ang magiging kapalit ng alaga kong sigbin. Sasama ka sa akin. Marahas akong hinablot ng aswang na yon. Wala na akong nagawa kundi ang maiyak na lamang. Marjon, huwag kang sumama dyan. Kuya, pasensya ka na. Wala na akong ibang paraan na alam para may ligtas ka. Uy! Bitiwan mo siya! Kuya, pakiusap. Huwag ka na pong lumaban. Masasayang itong gagawin ko kung masasaktan ka pa. Natamimi ang kuya ko noon, Kabanong. Hindi niya siguro inakala na masasabi ko ang mga ganoong salita. Pakisabi kay Papa at Kuya Janjan. Love na love ko sila. Pinitbit na ako ng aswang, habang si Kuya Alvin naman ay naiwan lang doon. Walang nagawa kundi ang sumigaw lang ng sumigaw. Naiyak na lang ako ng tuluyan nang mawala sa paningin ko si Kuya Alvin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa akin ng mga aswang. Hindi ko rin alam kung saan nila ako dadalhin. Basta ang alam ko lang noon, maaring yun na ang huli kong sandali. Halos 2 oras kaming naglakad. Hindi ko na alam kung anong oras na. Pero habang tumatagal, paliblib na ng paliblib ang mga lugar na dinadaanan namin. Hindi na ako makaiyak noon dahil nagagalit ang Supremo ng mga aswang. Kaya kahit gusto kong humagulgol, tinimkim ko na lang yun. Narating namin ang isang maliit na baryo na nasa gilid ng ilog. Akala ko nung una ay mga tao ang naroon. Pero narinig ko na lahat pala ng nakatira doon ay puro mga aswang. Ang lugar pala na yon ay baryo ng mga aswang. Mga kasama, hindi na mauubos ng mga tao ang angkan natin. Dahil ngayon, hawak na natin ang pinakamalakas nilang sandata, ang batang ito! Naghiyawan ng pagdiriwang ang mga aswang. Habang ako, nanginginig na ako sa takot. Maya-maya pa, dinala na ako ng isang lalaki sa isang bahay.
Pinasok niya ako doon at kinandado. Huwag niyo po akong kulong dito! Pakiusap po! Pero walang nakikinig sa akin. Tumigil lang ako sa kakasigaw nang may makita kong matanda na nasa loob din ng bahay na yon. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Lumapit siya sa akin at parang sinusuri ang katawan ko. Ako naman, nakaramdam ako ng kaunting takot. Teka po, ano pong ginagawa niyo? Sino po ba kayo? Ikaw nga, iho! Ikaw nga! Ang alin po? Ikaw ang nasa propesiya. Propesya? Propesya siya? Propesiya! Ikaw yon! Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ikaw ang nakasaad sa libro ng mga albularyo. Ang batang may dugo na tatalo sa mga aswang. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at tiningnan ang pulso ko. Pumikit siya. Ilang sandali lang ay lumapad ang ngiti. Handa akong isukal ang buhay ko para lang maubos na ang mga aswang. At ikaw, iho, ang susi. Maraming salamat. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Bakit po? Pagod na po ba kayo? Bumuntong hininga ang matanda. Ay nako, itong batang ito, oh. Ano pong pangalan niyo? Lola Beth. Yun ang itawag mo sa akin. Lola Beth? Gaano na po kayo katagal nandito? Mag-iisang linggo na rin. Bukas ng gabi ang huli kong sandali sa mundong ibabaw. Kaya naman, labis akong nagpapasalamat na ang matagal ko nang hinahanap ay kusang inilapit sa akin ng Panginoon. Lola Beth, hindi ko po kayo maintindihan. Bakit niyo po sinasabi na handa po kayong ialay ang buhay niyo sa pamamagitan ko? Dahil kailangan kong mawala para matalo sila, iho. Sino po ba kayo? Ako ang isa sa pinakamatandang albularyo. Ako na lang ang natitirang buhay. Ang iba ay nangamatay na. Kawawa naman po kayo. Pero gagawa po ko ng paraan para makatakas dito. Hindi na kailangan. Ang kailangan mo lang gawin ay makiisa sa akin. Huwag kang matatakot, ha? Bakit po? Ano po bang gagawin nyo? Kailangan kong matikman ng dugo mo. Hala! Aswang ka rin? Dumistansya ako ng kaunti sa matanda. Diyos ko naman, hindi ako aswang. Teka, paano ko ba ipapaliwanag sa batang ito ang lahat? Ganito kasi yan, iho. Ang dugo mo ay lubhang nakakalason sa mga aswang. Sa oras na pumasok ang dugo mo sa katawan nila, lilikha ang dugo mo ng lason. At ang lason na yon ang magiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Ngayon, para magawa natin yon ay kailangan kong mailagay sa katawan ko ang dugo mo. Hindi naman marami, kakaunti lang. Pero para mangyari yon, kailangan mong masugatan. Naku naman, wala talaga ako maintindihan. Diyos ko, Panginoon, kanino bang anak ito? Pambihira. Ba't ba naman kasi ako nagpapaliwanag sa isang bata? Pero magaan po ang pakiramdam ko sa inyo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko po, dapat po akong magtiwala sa inyo. Kung ganon, habang may pagkakataon pa tayo, ngayon ay pwede na nating simulan. Kabadong-kabado ko noon, Kabanong. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang mukha ng matanda, gumagaan ang pakiramdam ko. Parang nakikita ko sa kanya ang lola ko kahit hindi ko naman yun inabutan. Inilahad ko na ang palad ko. Sumilip-silip muna si Lola Beth sa butas sa pinto. Nang masiguro niyang walang paparating, kumuha na siya ng kapiraso ng yero na matagal na raw niyang tinatago. Wala namang kalawang ang yero kaya naging kampante ako.
Matatalo po ba talaga natin yung aswang kapag ginawa natin to? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Ilang taon ko nang pinag-aaralan nito. Tinapat na niya ang yero sa kamay ko. Napapalunok na lamang ako ng laway, Kabanong. Hingang malalim. Sinunod ko ang sinabi niya. Naramdaman ko na lang ang talim ng yero na humagod sa palad ko. Aray! Mabilis na nilagyan ni Lola Beth ng tela ang kamay ko. Pagkatapos niyang inumin ang dugo ko, tiniis ko na lang ang pandidiri na nararamdaman ko. Ngayoy dadaloy na ang dugo mo sa katawan ko. Malaki na ang tsansa natin na matalo sila. Hindi ko po talaga maintindihan, Lola eh. Pero sana manalo nga po tayo. Kapag nasa tamang kaisipan ka na, maiintindihan mo rin ng lahat. May kinuha siya sa plastik na kulay pula. Iniabot niya sa akin ang tela na binilog-bilog para magmukhang bola. Tanggapin mo ito, iho. Ginawa ko ito ng ilang araw mula sa mga lumang damit na binigay nila sa akin. Bolang tela. Bakit niyo po binibigyan ako ng ganito? Pasasalamat ko sa iyo yan. Dahil sa wakas, matatapos na rin ang misyon ko. Maraming salamat po. Iingatan ko po itong bigay niyo sa akin, Lola. Pero sana, pagtapos natin sila matalo, makita tayo ulit ha. Gusto po kitang mas makilala pa eh. Umiti ang matanda sa kanya. Wala na akong narinig na sagot mula sa kanya. Pero hindi ko inakala na yun na pala ang una at huling beses na makikita ko ang kanyang magandang ngiti. Dahil sa dami ng pinagdaanan ko, ay tuluyan na akong nakaramdam ng antok. Nakatulog ako sa tabi ng matanda na isang beses ko palang nakita. Kinaumagahan paggising ko, wala na ang matandang kasama ko. Hindi ko alam kung saan siya dinala. Pag-aalala at lungkot ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Maya-maya lamang ay bumukas na ang pinto ng silid na kinalalagyan ko. 2 lalaki ang pumasok. Nasaan niyo po dinala si Lola Beth? Hindi sumagot ang 2 lalaki. Pinagtawanan lang nila ako ng pinagtawanan. Sa isip-isip ko noon ay meron talaga silang ginawang masama sa matanda. Kinuha nila ako at inilabas sa silid na yun. Pagdating ng tanghali, pinakilala ako ng Supremo sa mga kapwa nila aswang. Mga kasama, ang batang ito ay alas ng mga tao. Ito ang magiging dahilan kung bakit maaari tayong malagas. Kaya naman, mamayang gabi rin, masasaksihan niyong lahat kung paano wawakasan ang paghahari-harian ng mga tao. Kapag nawala na ang batang ito, magagawa na natin ang lahat ng ating ninanais. Tuwang-tuwa ang mga aswang. Nakakatakot ang mga tawa nila at mga hiyawan. Hindi ako nakatingin sa mga mata nila dahil alam kong nakakatakot ang mga tingin nilang nanlilisik. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Sumapit na rin ang gabi. Naging abala ang mga aswang para sa paghahanda nila sa nalalapit kong kamatayan. Habang ako, nakagapos lang ako sa tapat ng bahay ng Supremo. Pinagmamasdan ko lang ang mga aswang na naroon na abalang-abala sa kanilang ginagawa. Ilang oras ko na rin hinahanap si Lola Beth pero hindi ko na talaga siya makita. Habang mag-isa ako, bigla akong nilapitan ng Supremo ng mga aswang. Nakakatakot ang mukha niya. Nagtatayuan ang mga balahibo ko sa kung papaano siyang umiti. Partida, Kabanong, hindi pa siya nagpapalit ng anyo niya. Nakakaawa kang bata. Maaga kang mawawala sa mundo ng dahil sa kagagawa ng mga kamag-anakan mo. Parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na po ako. Umalakak siya ng parang mababaliw na. Tumatalsik pa ang laway niya sa mukha ko. Pakakawalan kita kapag wala ka ng buhay, bata.
Lalong lumakas ang aking kaba nang makitang naglatag na sila ng mahabang lamesa. Kinuha nila ako at itinali sa lamesang yon. Habang nagmamakaawa ko sa kanila, hiyawan lang sila ng hiyawan. Parang may kakaibang dulot na ligaya sa kanila ang makita ko na nasa ganoong posisyon. Ilang sandali pa, dumating na rin ang Supremo. May dala-dala itong makapal na itak na meron pang mga dugong sariwa pang nakakapit sa talim. Wag po! Parang awa niyo na po! Nasa aktong tatagain na ako ng Supremo nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Pagtingin ko sa gilid, lumabas mula sa madilim na halamanan si Tita Jonah. Kasama niya ang iba pa naming kamag-anak na may mga hawak na itak at kung ano-ano pang mga armas. Sa kabilang banda naman, nakita ko si Papa. Kasama na niya si Kuya Alvin at Kuya Janjan. Nagpulasa ng mga aswang. Nakakuha ng pagkakataon sila Papa na makalapit sa akin at alisin ang pagkakagapos ko. Diyos ko, salamat naman sa Panginoon at naabutan ka namin. Niyakap ako ni Papa ng maigpit nang makabalik na kami kina Tita Jonah. Roland, sa likod lang kayo! Kami nang bahala! Hindi! Kaming dalawa ni Alvin! Tutulong kami! Pa, sa likod lang kayo! Inulit mo lang yung sinabi ni Titi! Nagsimula ang kaguluhan at habang nagaganap yon, nakikita ko ang iba kong mga kamag-anak na talaga namang kinakayang harapin ng mga aswang. Hindi ko pa alam noon kung papaano nila kinakaya yon. Basta ang nasa isip ko lang ay parang sanay na sila. Sa likuran mo, Janjan! Munti ka nang mahagip ng isang aswang si Kuya Janjan. Mabuti na lang ay mabilis siyang nakailag. Mga kuya, mag-iingat po kayo! Hindi nila ako pinansin. Patuloy lang sila sa pakikipaglaban ng mga sandaling yon. Sila Tita naman ay sige lang sa pag-abante. Wala pang 10 minuto, marami na agad silang napabagsak. Sinamantala na namin yon para sana makaalis na sa lugar na yon. Pero marami-rami pa rin ang nakasunod sa amin. Malapit nang maubos ang bala ni Tita Jonah. Sugatan na rin ang iba naming kamag-anak. Nung mga sandaling yon, nararamdaman ko na talaga na magiging alanganin ang lagay namin. Pinagdarasal ko na lang na sana magkaroon ng isang himala sa mga pagkakataong yon. Ate, anong gagawin natin ngayon? Napapalibutan na nila tayo. Nakarating na kami sa kalsada noon. Sa kamalas-malasan pa, wala ni isang sasakyan ang dumadaan. Nang tuluyan ang maubos ang bala ni Tita Jonah, doon na nabahala ang lahat. Nakapaikot na sila sa amin. Pero sila kuya, nakaambalang ang mga hawak na intak. Kung sabay-sabay na lumusob ang mga aswang, paniguradong madudumog kami. Nagbigay daan ng mga aswang at lumapit ang kanilang Supremo. Anyong tao pa rin ang itsura niya noon. Pero nakilala siya ni Tita Jonah bilang pinuno nga ng mga aswang. Kung gusto niyo pang mabuhay, ibigay niyo na lang ang batang yan. Hindi mo kami malinlinlang. Alam kong mas tuso ka pa sa tuso. Hindi ka marunong sumunod sa usapan. Kayong hindi marunong sumunod. Nilihim niyo ang tungkol sa batang ito. Ibig sabihin, may plano kayong ubusin kami. May plano rin naman kayo maghari-harian sa probinsyang ito, hindi ba? Kaya patas lang. Naglokohan lang tayo. Teka ate, magkakilala kayo? Kilala siya ni Mama. Nakipagkasunduan sila noon na wala nang mabibiktimang tao. Pero kapalit noon, wala na rin papaslangin na aswang ang mga manunugis. Pero ano ba talaga si Mama? Saka na ako magkukwento kapag nabuhay pa tayo rito. Sige na, ibigay niyo na sa akin ang batang yan. Kung hindi, sabay-sabay kayong mamamatay ngayong gabi. Hindi namin ibibigay sa inyo ang batang ito. Lalaban kami hanggang sa kamatayan. Sige, madali naman akong kausap eh. Kung ayaw niyo ng maayos na usapan, wala akong magagawa. Sabay-sabay nang umangil ang mga aswang. Sumenyas na rin ang Supremo ng pag-atake sa amin. Pero bago pa man sila nakalapit, bigla na silang naubo lahat.
Nagtaka kami kung ano ang nangyayari sa kanila. Maya-maya pa, ilan na sa kanila ang napahiga na lang sa kalsada. Nangingisay silang lahat. Mga inutil! Ano bang nangyayari sa inyo? Maging ang supremo ng mga aswang ay naubo-upo na lang din. Dahil doon, nagkaroon kami ng pagkakataon para makatakas. Wala na kaming sinayang na oras. Habang nagkakagano ng mga aswang, ay dali-dali na kaming umalis. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Pero laking pasasalamat na lang namin dahil nagawa naming makalayo roon. Pinuntahan namin ang kalsada kung saan naroon ang mga sasakyan na naghihintay sa amin. Pinaharurot nila ang mga sasakyan at saka dali-dali nang umalis doon. Nakahinga ng maluwag nang makauwi na rin kami lahat. Naiyak na lang ako sa trauma na dinulot ko nang dahil sa pagbihag sa akin ng mga aswang. Nang nasa sala na kaming lahat, napag-usapan namin ang tungkol sa nangyari sa mga aswang. Wala silang makitang dahilan kung bakit parang nalaso ng mga yon. Bumula kasi ang mga bibig nila. Bigla kong naalala ang sinabi ni Lola Beth sa akin noong nasa kulungan kami na bahay. Agad ko namang kinuwento yun sa kanila. Nung nasa kulungan po ko, nakilala ko po si Lola Beth. Isa raw siyang albularyo Kaso nahuli rin siya ng mga aswang. Hiniwa niya po yung palad ko tapos hinigop niya po yung dugo ko. Ang sabi niya sa akin, sa pamamagitan daw po nun, mauubos niya ang mga aswang. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niya Basta nagtiwala lang po ako sa kanya. Paggising ko kinaumagahan, wala na siya. Si Aling Beth Macamo? Opo, kilala niyo po ba siya? Isa siya sa kakilala ni Mama na talagang galit din sa mga aswang. Matagal na niya binabalak na hanapin ang batang nasa propesiya. Sinabi niya noon sa amin na iinumin niya ang dugo ng bata at magpapahuli siya sa mga aswang para ipakain sa mga yon ang kanyang katawan. Marjon, ang dugo mo ang naging lason sa mga aswang kaya tayo nakatakas. Teka, sinasabi mo na yung matandang humigop ng dugo ni Marjon, kinain siya ng mga aswang kaya sila nalason? Tama, ganun nga ang nangyari. Isinugal ni Aling Beth ang sarili niya para matalo ang mga aswang na yon. Kawawa naman po si Lola Beth. Ang bait-bait pa naman sana niya sa akin. Sabi niya, magkikita pa kami. Kapalaran na niya kung ano nangyari sa kanya. Kaya hindi mo kailangan malungkot, Marjon. Isipin mo na lang na kaya nangyari yon ay para na rin sa mas nakakarami. Hindi ko pa gaanong naintindihan ang sinabi ni Tita Jonah noon. Iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa mga ilang sandali lang ay nakaramdam na rin ako ng antok. Pinagpahinga na muna ako nila Papa, habang sila naman ay nagbabantay sa paligid sa posibilidad na may mga natitira pang aswang. Dakong 3:00 ng madaling araw, muling nabulabog ang paligid. Nagising ako sa malalakas na sigawan ng mga kamag-anak namin. Dali-dali akong bumaba ng sala. Nakasalubong ko si Papa na sa akin din pala ang punta. Papa, ano po nangyayari? Yung supremo ng mga aswang, buhay pa! Kinalibutan ako nang marinig ko ang sinabi niyo ng tatay ko. Sabay na kaming bumaba ng sala. Sinarado na ang lahat ng bintana, ang pintuan din ay nilagyan na rin ng kandado. Kakaibang supremo ng mga aswang. Hindi siya pangkaraniwan. Natataranta ako nang makitang may isa na kaming kamag-anak ang sugatan. Nakahandusay lang sa sahig habang duguan. Inilayo nila kuya para agapan ang nawawalang dugo sa katawan nito. Mga ilang sandali lang, bigla na lang nawasak ng supremo ng mga aswang ang pintuan. Aswang! Ninyo, iakyat sa itaas! Wala nang magawa sila Papa. Hindi na rin magamit ang baril dahil wala na rin mga balang mailagay. Roland, bantayin mo lang ang anak mo. Kami nang bahala. Janjan at Alvin, tulungan niyo kami. Tumango lang sila kuya. Matapang nilang hinarapang aswang.
Sabay-sabay silang lumusob sa Supremo. Habang kami nakatayo lang sa gilid, hindi rin naman kami pwedeng pumunta sa taas dahil tsak, mas magmamadali ang mga aswang kapag nakitang wala kami sa sala. Pinagtatataga nila kuya ang aswang pero sinasalag-salag lang ng Supremo ang mga itak. Mula nang magbago ng anyo yon, parang hindi na yon tinatablan kahit duguan pa rin ang katawan. Anong akala nyo sa Supremo? Mahina! Hindi ako matatalo ng ganun-ganun lang! Uubusin ko kayong mga tao! Marahas na hinawakan ng Supremo si Kuya Alvin. Walang kahirap-hirap nitong binalibag si Kuya sa gilid. Sinunod naman itong atakin si Kuya Janjan. Hinagis lang din yon sa lamesa. Sila tita naman, pinilit nilang labanan pa rin ang aswang. Pero sa pagkakataon na yon, hindi na talaga nila kinaya. Kinalmot ng Supremo si tita sa likuran. Sa sobrang hapdi ay nakadapa na lang ang tita ko sa sahig. Ang iba ko namang tito sabay-sabay na niyakap ang aswang para maitulak na lang palabas. Pero pinagdadatakma lang sila sa ulo at binalandra sa pinto. Nanginginig na ako sa takot nang tumingin na siya sa direksyon namin. Tumakbo kami ni Papa patungong kusina. Pero nakasunod sa amin ang aswang na nandun. Lalapit na sana siya sa amin nang biglang matanaw namin sa sala na pumasok si Bembol. Takang-taka siya sa nangyayari kung bakit may mga taong nakahandusay. Uy! Sino ka? Bakit ang pangit ng mukha mo? Mas lalo akong kinabahan sa mga sandaling yon. May iba pa palang bata rito? Pero dahil wala naman itong silbi, uunahin ko na muna ito. Wag! Huwag ka lalapit, pangit ka! Unti-unting naglakad ang aswang. Pilit akong kumalas kay Papa. Dumampot ako ng kutsilyo sa kusina at tumakbo palabas. Nagpaslide pa ako sa pagitan ng mga hita ng aswang at nang nasa harapan na ako ni Bembol ay tinutukan ko ng kutsilyo ang aswang. Sige! Subukan mong galawin si Bembol! Ang galing mo dun ulitin mo nga yun! Aswang ang nasa harapan natin, eng-eng ka talaga! Natakot si Bembol. Pumunta siya sa likuran ko habang nanginginig. Sa tingin mo mapapatay mo ako ng kutsilyong yan? Tumawa ng malakas ang aswang. Sinamantala ko na ang pagkakataon. Muli kong sinugatan ang kamay ko pero sa kabila naman. Pinahid ko pa ang dugo sa kutsilyo. Habang tumatawa siya, pung-tapong kong pinukol ng kutsilyo ang aswang. Tumama yun sa bandang kaliwang dibdib niya. Nagulat siya sa ginawa ko. Nung una, akala ko ay walang silbi ang ginawa ko. Pero kalaunan lang, nakita na lang namin na parang nanghihina na rin siya. Bata lang ako, pero matalino ko. Noong mga sandaling yon, hindi ko alam kung papaano ko yun nagawa. Basta pakiramdam ko, ginabayan ako ng mama ko at ng lola ko. Wala pang ilang minuto, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang aswang. Doon ko talaga napatunayan na talagang totoong lason sa kanila ang dugo ko. Sinunog nila tita ang aswang. Inabon nila yon para hindi na muling pang mabuhay. Naubos ng angkan namin ang mga aswang. Hindi na ako nagtaka noon kasi sabi ni Tita Jonah, likas na talaga sa angkan namin ang pagiging matapang. Mula kasi nang umalis kami ng Capiz, naging manunugis pala ang karamihan sa kanila. Umuwi na rin kami ng Maynila nang masigurong wala nang natirang aswang. At para na rin madaling maghilom ang mga trobang dinanas ko, sa ngayon kabanong hindi ko alam kung panlaban pa rin ba sa mga aswang ang dugo ko. Mula kasi nang matapos ang kaguluhan sa Capiz, hindi na ako muli pang nakakita ng aswang. Wala na rin kaming naririnig na balita mula kina tita tungkol sa mga aswang. Ang muli ko lang balita noong nakarang taon, sa wakas nagpatuli na rin si Bembol. Para kapag muli kaming nagkita ay may pagmamalaki na siya. Hanggang dito na lamang po mga kabangers, mga ka-KB. Maraming salamat po at pinagpalang araw sa inyong lahat. Wakas.